Tinitiliang boy band, Beatles at Menudo noon hanggang dumating ang New Kids on the Block. Sino na nga ba ang pinagkakaguluhan ngayon? Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. Imposibleng hindi nyo pa narinig ang kantang ito itong mga nakaraang araw. Baby, you light up my world like nobody else. Dahil mapabata, matanda, lalaki, ke babae, sa iisang direksyon nakatuon ang paghanga. Sa British-Irish boy band na pinagkakaguluhan ngayon sa buong mundo, ang One Direction o 1D. That's what makes you beautiful. Produkto sila ng isang reality talent show sa United Kingdom. Binubuo ang One Direction nina Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, at Louis Tomlinson. Ang album nilang Up All Night, isa sa pinakamabilis na naibenta noong nakaraang taon sa UK. Ngayong taon naman, sila ang kauna-unahang UK boy band na nag-number 1 sa US Billboard 200 para sa debut song nilang What Makes You Beautiful. That's what makes you beautiful. One Direction. Hanggang dito sa Pilipinas, parang epidemyang kumalat ang gayumang hatid ng One Direction. Let's bring 1D to the Philippines! Woo! Ang mga kabataang ito sa Davao City, gumawa pa ng sarili nilang music video ng What Makes You Beautiful. Kahit sa bahay lang at hindi sa beach ang location ng kanilang bersyon. Baby, you light up my world like nobody else. Todo emote sila. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Ang mga kabataang ito, galing pa raw sa iba't ibang direksyon ng Pilipinas. Nagsama-sama para bumuo ng fans club ng mga die-hard 1D. Marry me, Harry! Ang One Directioners. Hindi man daw sila magkakakilala. Madali raw silang nagkapalagayan ng loob. Maganda siya kasi nakakita ka ng mga bagong tao na hindi mo nakikita anywhere else. We can connect to them kasi nga before they were just normal people who just joined this contest and then they became famous. So parang they know what we feel as fans because they've been fans before. That's what makes you beautiful. Ang One Directioners ang napiling official fan club ng 1D dito sa Pilipinas. Kinikilala sila ng music label ng 1D. Maging sa UK, ilan nga sa kanila pina-follow back pa sa Twitter ng ilang One Direction members. You're beautiful. Ang 13 anyos na One Directioner na si Nina, halos lahat daw ng kanyang 1D collectibles galing sa kanyang mommy Charmaine. If I see something on the internet na One Direction, official ha, I buy it. Tapos I buy also for the officers. Nagpupunta pa nga raw sila ng Hong Kong at Singapore para lang mamili ng mga 1D merchandise o kaya nagpapabili sa mga kamag-anak sa Amerika mula bedsheets, magazines, payong, damit at accessories, at 17 kopya ng CD ng first album ng One Direction na iba't iba ang cover. This one's the yearbook. Ayun, parehas yung songs. Pero may parang, yun nga, parang book. May mga pictures, ayun, may sticker.
Tapos may mga pictures, may lyrics, mga ganun. Ang koleksyon ni Nina, nagkakahalaga na raw ngayon ng humigit kumulang 100,000 piso. Suportado raw ni Charmaine ang hilig ng kanyang anak dahil siya man minsan ding naging boy band fanatic. Katunayan noong dekada 80, isa raw si Charmaine sa santamakmak na fans ng Puerto Rican boy band na Menudo, kung saan isa sa mga naging miyembro nito si Ricky Martin. Dati, hindi ako nakaka-attend ng mga album launches. Iba kasi nung panahon na yun wala masyadong magazines. Ngayon, binibigay ko lahat sa anak ko, yung hindi ko naranasan noon. Pero kahit bigay todo raw si Charmaine sa hilig ng kanyang bunso, sinisiguro naman daw niyang hindi nito napapabayaan ang kanyang pag-aaral. Wala akong problema kasi matataas ang grades niya. Ang problema ko lang yung pagpupuyat. At ngayon, pati si Charmaine, 1D fanatic na rin. Nagpa-reserve ng araw ang mag-ina ng ticket para sa concert ng One Direction sa susunod na taon sa Australia. Hindi na namin mamimiss ito. 1960s nung unang nagsulputan ng mga boy band, mga grupo ng kabataang lalaki na kumakanta at sumasayaw. Dumami pa ang mga ito noong dekada 90, katulad ng NSYNC, kung saan nagmula si Justin Timberlake, ang Westlife, Boyzone, at syempre, ang Backstreet Boys. Kamakailan lang, bumisita sa Pilipinas ang Backstreet Boys. At dinumog pa rin sila. Kabilang sa libo-libong fans na nanood ng kanilang concert, ang Filipina-German model na si Mikey Evers. Teenager pa lang daw si Mikey. Fan na siya ng Backstreet Boys. Back in the day, they were actually like the biggest boy band, and they were the ones that I was really a big fan of. So yeah, back in high school, my best friend and I, when we first discovered them. Kaya hindi raw inasahan ni Mikey na sa comeback concert ng BSB sa Manila, matutupad ang kanyang pinapangarap. Si Mikey kasi napiling haranahin ni Nick Carter. Well, it was surreal. The whole time was just, I couldn't believe it was even happening. It's just, it's one of those things where it doesn't even sink in until a week later. Where you're like, wow, that actually happened. It's like it's the kind of thing that you sort of dream about as a teenager, and then it actually happened. Dito man sa atin, may mga sumikat ding local boy bands. Naaalala niyo pa ba ang UMD o ang Universal Motion Dancers? Binubuo ni Wawi de Guzman, James and Jim Salas, Brian Furlow, Gerard Faisan, Norman Santos, Miggy Eugenio, Jerry Oliva at si Marco McKinley. Nagsimula sila bilang mga dancer. Nung lumaon, kumanta na rin at nagka-album pa. Ang isa sa pinaka-pinauso nilang dance step, ang sayaw sa saliw ng kantang Always. And make believe with you and live in harmony, harmony, oh love. I wanna be. Nung mabuwag ang kanilang grupo, ang ilan sa kanila nag-solo career. Ang iba naman nalinya sa ibang trabaho. Katulad na lang ni Marco McKinley na isa na ngayong bumbero. Sa madalas na pakikipagsayaw ni Marco sa apoy, lagi siyang nasa panganib, kaya kailangan daw niya ang liksi ng katawan at mabilis na pagkilos na nakuha niya sa pagsasayaw. Kumusta? Parang layo ng pinanggalingan Malayo mo, nga diba? po, paiba-iba eh. UMD, naging entertainer, tapos hanggang sa nagpalit ka talaga ng linya, naging bombero, fireman. Paano nangyari yon? Kasi may mga kilala ako dun sa Pasay. Pinasok nila ako, sabi ko, sige nga. Nag-enjoy naman din ako. Nagagamit mo ba yung pagiging UMD mo dati sa trabaho mo ngayon? Yung likse, yung kilos na mabilis kumilos.
O kasi pag dancer, Oo, di ba, mabilis ang talagang- kilos. Yun ang Yan. na-carry over mo. Pinaka-pogi. Ito. Hindi pinagsisisihan ni Marco kung saan man siya nakarating ngayon, kahit napakalayo sa kanyang sinimulan. Marco, naalala mo pa nung kayo yung hit na hit at sikat na sikat, tinitilian ng mga girls? Opo, naalala ko pa po. Kumusta yung panahon na yan? Masarap po kasi daming humahanga, daming followers. Kahit sa bahay namin, may nag-aabang sa pinto, sa gate. Talaga? Kasi isang bahay lang kasi kami noon ng UMD. So pinagkakaguluhan kayo ng mga babae nun? May natutulog talaga sa labas ng bahay, hinihintay kami lumabas. Ano pakiramdam nun, nung mga panahon na yun? Mga bata pa rin kayo nun di ba? Nung umpisa po masarap dahil sikat. Pero nung pagtagal-tagal parang kasi wala nang privacy. Yung naubusan na kami ng oras sa amin Puro doon na lang talaga sayaw ng sayaw. Puro guesting, yung mga ganun po. Nawala ang kasikatan, nalulong sa bisyo, pero nahanap pa rin ang kanyang dapat kalagyan. May mga bisyo ka rin daw na pinagdaanan, Marco. Pasensya ka na ha, kung tinatanong ko. Meron din po. Paano mo nalagpasan yan? Siyempre, yung wala ng pera, wala ng magastos. Yan. Doon ka rin makakapag-isip minsan Pag na-down ka na din talaga, naisip ko, kailangan ko na siguro rin magbago. May mga anak ka na ba? Meron po. Mahilig din magsayaw? Hindi po, wala pong nahilig. Sa mga pagkakataong katulad nito, kung kailan nauungkat ang kanyang nakalipas, bumabalik din ang mga magagandang alaala. Lalo pat hindi pa rin kumukupas ang kanyang talent. Tandang-tanda pa rin niya ang pinasikat nilang dance moves. Tama na! Kahit anong gawin ko, hindi ako nagdaan dyan Salamat, Marco, ha? Thank you. Bawat henerasyon may kanya-kanyang iniidolo. Overwhelmed. Lumamlaman ang kasikatan ng mga nauna. Nakatatak pa rin hanggang ngayon ang mga naiwan nilang alaala at pamana. Susunod, bago pa sila humarap sa altar, mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga ikakasal. Malagpasan kaya nila?